Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. So abang-abangan nyo lang po yung pagdating ng ating mga sisiw sa March 30 para siya namang makapagpabook na po kayo. Abangan nyo po yan. The moment na dumating na yung ating sisiw, ay pwede na po akong tumanggap ng mga reservation fee nyo, mga down payment. Ayan, para mabook na. Ganun pa rin po, 360 pa rin po ang isang RTL natin. Ang cages naman po natin, 7.5 yung pang 48, 15,000 yung pang 96. Pag 192, 30,000 plus mga delivery charge. Ayan. So, balik po tayo sa topic po natin for today. Ang ating i-discuss po ngayon ay na kung sakali daw ba yung in-order niyang RTL ay hindi nagkasabay. Ano daw yung gagawin? Sabihin na natin pang 1,008. Tapos, ang unang batch na dumating sa kanya ay 504. And then, after a month, may another 504 siyang darating. So, ano daw yung pwede niyang gawin para hindi magka-problema? Alam ko, ang concern po nito yung sa lighting program eh. Kaya, i-discuss po natin. Halimbawa, umorder ng 96 heads si sir. So, dineliver natin. After 2 months ng itlog, natuwa siya. Sa sobrang tuwa niya, umorder na naman siya sa atin ng kadagdagan. Ayan. Tapos, yung housing niya, idinikit niya, dinugtungan niya, no? Dinugtungan pa rin niya. Kaya biglang na-realize niya na paano pala yung lighting program, anong gagawin ko, yung mga ganon. Parang shout out kay Sir Jeff Garcia, yung manager po natin sa restaurant. Nag-RTL siya ng 400 heads. Ngayon, nung una, kontrabida raw sa kontrabida yung tatay niya kasi nilagay nila sa ibabaw ng fish pan yung dumi nila makapagpatubo ng lablab. Not necessary naman po na yun yung kinakain ng mga isda, hindi po ganon. Yung init po nung dumi, nag-i-induce po yun ng pagtubo ng mga lablab. Yung lablab pong yan, yung parang lumot po. Yun yung kakainin ng isda. Ngayon nung una, kontrabida yung tatay niya. Ayaw daw niya. Ano ba yan? Dadagdagan mo ko ng trabaho, mga ganyan-ganyan. Kaya lang nung nangitlog, syempre namumulot na yung si father ng itlog. Natuwa. Sabi niya, ang ganda pala nito. Araw-araw tayong may pera kasi nga araw-araw din yung benta ng itlog. Hindi kagaya ni fish pan. Kapag fry, nabangos yung pinakawalan natin, yung parang hibla ng buhok, mag-aantay po tayo ng 6 months, 6 to 7 months para ma-harvest yun. Ganun po katagal. Unlike dito sa atin, araw-araw yung harvest ng itlog. So natuwa siya, nagdagdag siya kaagad. Ngayon ang tanong, paano yung diskarte natin sa lighting program? Actually po, nangyayari din po sa akin yan. Doon po sa farm natin, yung sa layer house natin, 7,500 po ang capacity ng isang housing natin. May time po na dumating yung RTL natin doon, 3,600. Kalahati lang po yung nakargahan. And then, after kung makargahan yun, may open pa. Binook ko yung sarili ko po ng kalahati. Kaya lang, hindi naman kasi ako makatanggi sa inyo kapag may gustong bumili. So, kahit na yung pang sarili ko na ibebenta ko pa rin sa inyo. Ayan. So, may naiwan lang po nung 16 weeks nila na 1,000. So, nilagay ko ulit doon, naging 4,600. After isang grow na naman, nalagyan ko na naman siya ng mga 1,500. Ang inventory ko kahapon sa manok is parang nasa 5,500. So, ang nangyari ganito po. Nung time na meron akong first batch, syempre nakaschedule tayo sa lighting program niya pagsapit ng kanilang 23 weeks old. Ang problema po, nung 22 weeks na nung mga manok natin, biglang may dumating po na bagong RTL, yung 1,000. So, ang nangyari po, instead na pailawan ko na yung si first batch, hindi po ako nagpailaw. Hinayaan ko lang po yung natural daylight. Ayan. So, pag dumilim, wala na po silang ilaw. Madilim na po. To give way dun sa second batch natin na dumating. Kasi nga po, kapag pinailawan natin yung first batch natin, may i-induce na rin po, madadamay na yung second batch natin na mangitlog ng maaga. At ang iniiwasan po talaga natin ay huwag mangitlog ng maaga. Kasi nga po, sa mga baguhan dito sa vlog ko, napakalaking faktor po pala ng ilaw para mangitlog ang isang manok. Kapag hindi natin pinailawan, hindi may induce yung second batch natin. Tapos, nung malapit na ako magpailaw,
nangitlog na yung first batch natin, malakas ng mangitlog, ganyan. Dumating na naman yung third batch ko dun sa housing. Siguro nung mga 20 weeks na nung second batch ko, dumating na naman yung bagong RTL natin. Ayan, so tinatanong ako nung pinsan ko, yung kapatid ni Mickey, Kuya, magpapailaw na ba ako? Kailan ako magpapailaw? Kako, wag muna. Antayin mong mag 23 weeks yung alaga nating huling batch. Tapos ngumiti siya. Baka meron na namang parating, sabi ang ganon. So sabi ko, wala na. Ang mangyayari, ganun po, kapag hindi nagsabay, isakripisyo nyo yung ilaw. Huwag nyo munang pailawan yung inyong manukan. Naisip ko rin, baka may magtanong habang pinapanood nyo tong video ko. Mang Mags, paano naman kung malakas ng mangitlog yung manok namin? Tapos biglang parating yung second batch namin. At yung second batch, doon din po namin ilalagay sa same poultry house. Katabi nung nangitlog na namin. Yan. So ganun din po, sakripisyo nyo. Patayin nyo muna yung ilaw, huwag nyo muna silang pailawan. Actually, ang tanong na naman, hindi kaya huminto sa pangitlog? Hindi po siya hinto sa pangingitlog. Magkakaroon lang po ng plus minus. Sakaling bumagsak, 3% po siya. Or, hindi po siya babagsak ng 3%, maaring 1 to 2% lang. Pero yung itlog po, lumiit lang po siya ng konti. Yung iba doon magiging medium. Napakaliit lang po na na bagay yung ganun. Sasakripisyo nyo muna yung ilang linggo na hindi sila pailawan. Basta ang importante po, sagana sila sa tubig at saka pinapakain ninyo yung feeds nila na kailangan ng kanilang katawan. So, sana nabigyan ko na naman kayo ng another idea regarding sa topic natin for today. Yan. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Yan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and God bless.